ko ng lubusan ang nasa aking puso't kalooban. Hamas. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang aking pong ibabahagi ay kung paano ako naakay dito sa dambanang banal na ito. Salamat sa Ama at naakay ako sa dambanang ito at nakilala ko ng lubusan ang Panginoon. Ihahantulad ko po ang aking sarili sa isang bulaklak ng bayabas sapagkat sa unang buhay ko ay tulad ako ng isang bulaklak ng bayabas na nakatikom na mahigpit na hindi ko madama ang Panginoon sapagkat anumang biyaya na ibigay niya sa akin, hindi ako nakakapagpasalamat sa Kanya sapagkat tikom na tikom po ang bulaklak na yon, hindi po ba na kapag yun ay bubot na bulaklak, tikom na tikom siya, walang maramdaman sa kanyang puso. Ganun po ako noon sa dating buhay ko. Kaya, salamat sa ating minamahal na Apo Conching na kinalugdan ng Ama ay unti-unti na bumubuka ang bulaklak ng bayabas at unti-unting tumutubo ang kanyang bunga na hanggang mabukas siya ng tuluyan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya sapagkat inakay ako dito sa dambanang banal. At salamat kay Apo Conching na unti-unti niyang binuka ang bulaklak ng bayabas na yan. At ngayon, nagkakaroon siya ng bunga. Salamat sa Ama. Sa dating buhay ko, bagamat kilala ko ang Panginoon, ay kapag gusto ko lang magdasal, doon ako magdarasal. Kung gusto kong magsimba, doon lang ako magsisimba. Kaya nga ang aking puso ay iniyaan tulad ko sa bubot na bulaklak ng bayabas na unti-unting pinabuka ng ating minamahal na Apo Conching sa pamamagitan ng banal na mga salita niya. Salamat, salamat sa Ama. Hinakay ako dito sa dambanang banal. At pasasalamatan ko ang Ama na ako ay aawit sa Kanyang pinasilay o pinadama sa akin nung mga nakaraan araw. Ang kanta ko pong ito ay sarili kong, sabi ko nga po sa Ama, Ama, bakit po ako marunong gumawa ng lirik ng kanta ay hindi na po naman po ito pinag-aralan sapagkat ang sabi nga po ng Ama, ang sabi po ng Ama ay, anak, kaya kitang patalinuhin, kaya kitang palakasin, kaya kitang pabatain. Kaya po, ihahandog ko po ito ay, wag niyo pong pakinggan ang aking tinig, kundi yung linalaman po nitong aking kakantahin. Ang pinamagatan ko po siya ng, ikaw, Apo, ang sugo ng Ama. Ama, ipadama mo po siya sa aking muli ang aking
nagawang kanta. Ikaw ang sugo ng Ama, Apo. Ikaw ang tunay na gabay at patnubay araw-araw. Hindi nagsasawa sa pagtalakay sa banal na salita. Hindi nagsasawa kahit ito'y kinukutya ng tao sa lupa. Ikaw ang tunay na mahal ng amang may kapal. Kaya dapat tularan ka ng tao sa lupa. Ikaw ang pag-asa ng may sakit karamdaman. Espiritong sumasayo, tunay na banal. Ikaw ang pag-asa ng aming kaluluwa. Kaya dapat tularan ka ng tao sa lupa. Ikaw ang pag-asa ng may sakit karamdaman. Espiritu sumasayo, tunay na banal. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong pag-ama naghari sa atin. Nakakagawa po tayo ng awit. Ngayon naman po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para mag-alay ng awit kay Nanay Myrna. Salamat pong muli, purihin katakilain sa dakilang araw na ito na tuwirang naririnig mo ang panambitan naming mga anak mo. Salamat po, Ama. Muli sa tuwina, ang sama't dalangin ko ay ang manguna at maghari ka, Panginoon, sa bawat naming ginagampanan. Amen. Mapagpalang umaga po sa gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid. Kumusta po kayo? Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos at tayo'y magkakapatid sa Espiritu, kapag may kulang na kapatid, para pong hinahanap natin, ano po? Di ba anak, namimiss po natin si Mother po kasi may importanteng ginampanan, ganun din si Mami Beth, wala po sila. Kaya, bagaman at ako po ay tinawag ng Panginoon sa araw na ito upang umawit para pong inuudyok sa puso ko ang magbahagi. Bagamat ilan-ilan lang po tayo. Okay lang po ba, ma'am? Okay lang. Napakaganda po ng binahagi ng ating kapatid at ang awitin ay numukal sa kanyang kaisipan mula sa kaloob ng banal na Espiritu. Ano po? Ang nais ko pong ibahagi sa gabing ito ay ang
mga bagay na kaukulang niloloob ng Diyos na aming masilayan. Ang nais ko pong ibahagi ay yung kaukulang kami ay niloloob ng Ama na makasama sa mga misyon ng ating minamahal na Apo Kunching. At sa misyon pong ito ay marami pong magkakapatid ang sama-samang humayo. Ako po, sa paghayo namin kasama ng mahal na Apo, kasama po ang kapatid na Sister Dory at kapatid na Arlene. Kung saan po ay nagmisyon ang ating mahal na Apo sa isang paaralan. At sa paaralan pong yon ay, Holy Angel College. Sabi ko parang ayokong magbahagi kasi kakaunti kayong makakarinig. Subalit kakaunti man kayong makarinig, marami pang araw itong mauulit-ulit ko. Hindi na po kasi mapigilan ang damdamin ko. Ang mahal na Apo po ay naatasan ng Ama na mag-talk doon sa paaralan na yon sa Holy Angel College po, na kung saan ang anak ng isang kapatid nating alagad na si Ninang Promise ay nagtuturo doon. At doon po sa haganapang aming ipinasilay ng Panginoon ay parang isang reconnection po sa mga magulang at sa mga guro. Na kung saan nung araw na yun, hindi po ako dapat kasama. Subalit, bigla na lang pong niloob ng Ama na ako'y makasama sa misyon na yon. Na kung saan ay naramdaman ko na kaya po ako isinama ng pinahintulutan ng Amang makasama sa misyon ng mahal na Apo ay may bahagi po pala sa buhay ko yun. Bilang isang recollection, ginamit po ang katauhan ng mahal na Apo doon upang mag-talk, magpahayag ng kung ano ang marapat na tupdin ng mga magulang, alinsabay ng mga guro. At napagtanto ko po sa kaganapang yaon ay mas higit na nabigyang tuon ang kaukulan para sa mga magulang. Maliwanag po ba? Ibinabahagi ko po ito, bagamat hindi ako bilang isang magulang, kundi bilang isang may kabyak ng puso, hindi nagkaroon ng anak. Subalit, sa kalooban ng Diyos, ay binigyan ako ng mga alaga bilang naturingang mga anak at talaga pong matuturingang anak sapagkat mga anak ng aking kapatid sa laman. Ngayon, ang nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano po yung ipinarin ng Panginoon doon sa misyon ng mahal na Apo bilang siya'y nag-talk. Di eto na po, nag-umpisa na po ang kaganapan. Ako, ang kapatid na Sister Dory, si kapatid na Arlene, ang mahal na Apo ay nakaupo sa unahan, habang ang kapatid na Berhel, 10 na ibang alagad ay sa ibang school na, sa mga estudyante naman. Ang pagpupuri po at panalangin ay pinasimula ng pawang mga guro. Guro po siguro yon, yung nanguna. So, ibig sabihin, hindi pumili sa aming mga alagad ang pangunguna sa panalangin. So, sa madaling salita po, nang matapos ang pupuri, joyful at pagdulog, ay nag-umpisa na po. Ipinakilala na po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At sa unang paghahayag ng mahal na Apo ay mataman kaming nakikinig. Ganito po, kunwari po sa aking katauhan, nagsasalita po ako sa harapan ng mga estudyante at mga guro, para pong ganun lang. Nagsasalita po, ang mahal na Apo, nagsasalita, ganun lang, para pong walang response, walang responde. Nagigets nyo po. Naunawaan nyo po. Parang kumbaga, yung mga magulang ng mga estudyante ay nakikinig, subalit parang hindi masyadong nauunawaan. Gayon din po ang mga magulang na nakikinig. Marami po, mga magulang at mga guro.
At habang nangungusap ang mahal na apo, wala kang mababakas sa kanyang siya'y may kaba? Wala po. Na mararamdaman mong sadyang sa kanyang katauhan naghahari ang pag-aatas ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan. At pamaya-maya po, nung may mangilan-ngilan na po siyang nasasabi, habang nagsasalita po siya, wala pong pumapalakpak, walang nag-i-amen, wala po. Kami pong mga 3 alagad doon sa unahan, kami para pong na rumiresponde. At yung pong sarili ko, hindi ko po namamalayan, hindi ko po mapigilan, yung luha ko'y tumatagaktak. At nung una po, ang palakpak ko'y mahina lang. Parang inaagaw ako ng pagkatao. Na kung saan may bumubulong sa kanang teing ako, huwag kang mahiya, anak. Niloob kong ikaw ay makasama sa misyong ito dahil ang misyong ito ay may kaukulan para sa iyo na marinig mo bilang isang magulang. Bagamat hindi ako nakahanay doon sa mga magulang na nakaupo, mga kapatid, damang-dama ko po na ang mga sinasabing pangaral ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na apo ay para din po sa akin. Bakit ko po nasabi yun? Kasi bilang isang tita ng aking mga alaga, ay hindi ko na po nagagampanan yung maka-attend sa mga meeting sa school. Kumbaga po, kung may mga recollection ganon, hindi po ako nakaka-attend, hindi po ako nakakapakinig ng mga bagay-bagay na dapat kong marinig. At doon po sa pagpapahayag ng mahal na apo, pinarinig po talaga sa akin ng Panginoon yung kung anong marapat tupdi ng mga magulang. Ano po? Kung anong marapat tupdi ng mga magulang at gayon din po ang mga guro. Di wala pong responde. Bigla pong parang nagsalita ang mahal na apo na bilang katauhan. Subalit dama po namin na bagamat nag-uulat siya bilang tao, ay espiritu ang namamagitan. Pumikit po ang mahal na apo at ganito po ang kanyang winika. Sige po mga kapatid, sabi po niya, para po kayong inaantok, sabi pong ganon. Pumikit kayong lahat at sundan nyo ang aking sasabihin. Di pumikit po kaming lahat. Siguro po hindi ko matatanda lahat yung sinabi. Ano po, mangilan-ngilan lamang na tinuran po, Ama, sa pagkakataon pong ito, buksan niyo po ang aming mga damdamin, buksan niyo po ang aming mga diwa upang kami ay ganap na makaunawa sa anumang pahatid mo bilang espiritu na ipinahayag nga po ng katauhan ng mahal na apo. Kumbaga po, parang sa katauhan ng mahal na apo ay mulog. Linaw po? Mulog po. At dito na po nag-umpisa yung nasilayan ng aking mga mata kung paano rumisponde ang mga guro at ang mga magulang. Na sa aking sarili, habang nagpapahayag ang mahal na apo, hindi ko po mapigilan ang luha ko. Sapagkat ang pawang tinuturan ay parang ako yung sinisibat. Parang ako po yung natitinggo nung sibat, ano po, nung mga salita ng Espiritu sa kanyang katauhan, na ibinigay po lahat yung aral kung paano mo lilingapin ang iyong mga anak bilang mga estudyante. O, parang ano po, parang sa bawat tinuturo ay ipinangangaral kung paano nga halimbawa ang mga estudyante, kung minsan daw po ang mga anak natin tinatamad silang umuwi ng bahay na maaga sapagkat bunganga tayo ng bunganga. Maingay at marami tayong isinisisi sa ating mga anak. Ano po? Di, habang nagpapahayag po ang mahal na apo, di ko po namamalaya na
humahagulgol po ako at yung palakpak ko, hindi ko po mapigil yung pagsang-ayon ko at pagtugon ko ng amen. Habang ang mga kapatid na kasama, kapatid na Dora at kapatid na Arlene, ay gayon din naman. Bagamat siguro ako yung maigting na natatamaan doon sa mensahe, kaya ako yung higit na lumuluha at nakakadama. Bagamat hindi ako maaaring mga tuwiran sa banal na espiritu na habang nagsasalita ang mahal na Apo ay sasagot ako. Paano pong hindi magiging ganon? Sutil po yung alaga ko. Ano po? Salamat kapatid, damandamo ko po yung matama ninyong pakikinig. Pakinggan po ninyo, may aral po ito. Dito po ay may guro, dito ay may mga magulang na may mga anak na nag-aaral. Ano po? Ang ibig ko pong ibahagi sa inyo ay kung papaano ako ay talagang ako yung tinudlo na kung ano yung mga dapat pagbatahan at pagtiisan sa pag-aalaga ng mga anak. Aaminin ko po sa harapan ng Diyos, mayroon po akong pinagdadaanan. 3 po yung alaga ko. Mababait po sila, maliban po dun sa isa na higit na mahal ng puso ko, subalit siya po yung pagsubok ko. Na minsan po, madalas ginagabi ng uwi, dahil po dala ng kabataan, maaari pong mga nababarkada, nagdodota, alam niyo po yung mga dotang ganon, ano po, mahilig sa basketball at marami pang iba. So, damang-dama ko po ang pag-alo sa akin ng Panginoon doon sa kaukulang pagbabahagi ng mahal na Apo. At gayon din po naman, pagkatapos ng pangangaral sa mga magulang ng banal na espiritu ay sa mga guro naman, na kung papaano ang mga guro ay hindi din po ganun kadali ang pinagdadaanan bilang guro na nagtuturo sa mga estudyante. Ang magulang maaari pa po, kung kayo ay nabiglat, nagalit, kung inyong matampi at matapik ang inyong mga anak ay hindi parang, ibig sabihin, may mga kaparaan ng maging maayos ng madali. Ano po? Subalit kapag ang guro ang nakatapik sa mga estudyante, maaaring malaking usapin. Ano po? So, ako po ay galak na galak sapagkat, Ama, kaya po pala dito ako napasama sa misyong ito ng mahal na Apo. Ako po pala yung inyong pangungusapan. Di sa madaling salita po, naibuhos ko na lahat yung luha ko doon sa magagandang narinig kong pangaral ng Diyos, ng Espiritong Banal sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo. Ang higit ko pang gustong pagtuunan ng pansin na ibahagi sa inyo ay yung talinong sumasaapo kunching. Sino nga po ang hahatol at huhusga sa kanyang katauhan? Ma'am, ano po ba ang tawag doon? Sa school po, di po ba? Parang sa simbahan, mayroon pong mga sayings po yun, mga quotes, ano po? Yung pong may mga nakasulat na love your neighbor or mga something, ganun po, ano po? Quotes po, ano? At habang nagme-mensahe po ang mahal na Apo, tinura ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, walang iniata sa kanyang magbukas siya ng banal na salita. Kaya po pala, ang kalooban ng Ama, habang nagme-mensahe siya, naglalakad po ang mahal na Apo. Nakapaikot po yung mga, nakalagay po yung sa kwadro, yung po bang, halimbawa, thou shall not kill, thou shall not covet adultery, yung mga ganon po, kumbaga, ano po. Isa-isa po niyang binasa yon at bawat binabasa po ng mahal na Apo ay binibigyan po ng mensahe ng Panginoon. Habang ako'y nakikinig, bagamat wala akong angking talino hambing sa iba, ipinadama sa akin ng Diyos ang kakaibang talino na ipinahiram at ipinagkaloob sa ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat bawat mensaheng binabasa niya, kapag nabigyan ng kahulugan ng banal na Espiritu, ay doon po pinamasid sa aking mata na ang pawang nakikinig ng mga guro at magulang ay nagsisiluha. Lumuluha at sa bawat sinasabi ay nagsisipalakpak na po at sumasang-ayon. Amen? Na hindi ko namamalayan, hindi lang po ako yung nag-amen at hindi lang ako yung galak na galak. Tingnan niyo po ang hiwaga ng Diyos. Hindi ka ba pinapansin? Ang pananaw ba ng tao sa iyo'y mangmang, walang alam? Doon po ay muling pinag-igting ng Panginoon ang
paghanga ko sa kabutihan ng Diyos, sa paggamit sa katauhan ng mahal na Apo, hanggang sa hindi man tuwirang napuspos ang pagbibigay kapahayagan doon sa mga quotes na nakalagay sa dingding. Hanggang sa matapos po ang mensahe, ay doon ko nasilayan ko na ang pawang nakikinig ay nakaunawa. Ang pawang mga nakikinig ay nagalak na may luha. Di po ba napakabuti ng Diyos? Kaya po tayong naririto na sa bawat araw ay nakikinig ng mensahe na ginagampanan ng mahal na Apo. Napakapalad po natin. Bagamat ako noong araw na yon sa pakikinig ko, aaminin ko po sa inyong harapan at sa harapan ng Panginoon. Bagamat tudlong-tudlo ang puso ko, andun pa rin po yung kahinaan ko na nag-uumiyak ako doon sa pakikinig ko ng mensahe. Pero dumadaan pa rin po yung kahinaan kapag ako'y nadadala nung aking alaga doon sa mga pagsubok kong pinagdadaanan. Sabalit ang mahalaga po doon, hindi na gaya ng dati. Kapag nagalit po ako, babalikan ko pa. Pag inumpisahan ko po ng alas 6 ng hapon, alas 10 na nagagalit pa po ako. Subalit, nang dahil doon sa kaloob ng Diyos na yon na mapakinggan ko sa pangangaral ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, naniniwala po ako, nagtitiwala sa Diyos na unti-unti ay mapagbabatahan kong lahat ito at matututo akong manahimik. Sapagkat naririnig ko ito sa pahayag ng banal na Espiritu na habang ang ating mga pagsubok na pinahintulutan sa atin ay hindi natin napapagtagumpayan, doon tayong mulit-muling babalikan. Amen po ba, kapatid? Matagal na pong kaganapan nito, mayroon na po sigurong, may mga 1 buwan na po, Sister Dory, yung pag-attend po natin sa recollection na nagtokang mahal na Apo. Wala pa po. Sa bawat pagtawag sa akin ng Ama, hindi po mabigyan ng pagkakataon sapagkat dinadama po ng damdamin ko na ako'y tinawag umawit. Ang nais ko pong ibahagi ayon sa kaganapang ito, ay kung ano nga ang nababalot sa katauhan ng mahal na Apo. Na kahit ang mga tao ay parang mangmang at walang maunawaan, kapag tuwirang ginamit siya ng banal na Espiritu, doon mo makikita yung katotohanan. Galak po sa puso kong ibahagi ito, ang katotohanan po na idulog ko na po ito kung marapat na ito'y ibahagi ko. Sapagkat sa unang buhay po, nang ako'y dito pa po nakatahan sa dambana, ako po ay isa sa mapalad na laging nakakasama ng mahal na Apo sa paghayo. At sa bawat paghayo, pinupuspos kami ng Espiritu, binebendisyonan po kami. Ako, laging hinahabilinan. Santiago, bakit kita tuwirang ipinipiling sa aking paghayo upang ang nasisilayan mong mga hiwaga ng aking espiritu'y ipahayag mo? Subalit, nandun yung pagkataong natatakot, nahihiya, baka magkamali ako ng pagpapahayag. Ngayon po mga kapatid, nakakahiya naman po sa Panginoong Diyos kung hindi ko pa po maibabahagi, bagamat manaka-naka na lamang po ang nakakasama sa pagmimisyon ng mahal na Apo. Kung ano yung nasisilayan ng aking mga mata, kung ano yung aking nadarama, kung papaano ginagamit ang ating mahal na Apo ng banal na Espiritu. Paano nga ba siya huhusgahan ng tao? Subalit sa kabila ng gayon, nandun pa rin yung kanyang katatagan, naroon pa rin yung kanyang katapatan ng pagtupad, sapagkat ang isinasaalang-alang niya ay ang mahangong lahat tayo sa ating mga kahinaan, sa pagkakasala ng ating mga kaluluwa. Kaya po mga kapatid, napakapalad po natin. Kung paano tinutura ng banal na Espiritu, walang mangmang sa Diyos. At sa tuwina, naririnig po nating lahat, inihahalimbawa ng mahal na Apo ang kanyang katauhan. Siya'y isang mangmang. Siya'y isang maliit na babae. Subalit doon po, doon sa pinasisilay ng Diyos na talinong taglay niya, talaga pong nakakabighani mga kapatid, sapagkat pagkatapos po ng mensahe, pagkatapos niya pong magmensahe, umupo na po at kami pinakain na.
nagdudumali po sapagkat gagampan pa po ang mahal na Apo dito sa ating dambana. At doon po ang isa't isa'y lumalapit sa Kanya at nagpapasalamat, may lumuluha, may dumudulog. Paalis na po kami, may nagpapapicture, may sinasangguni, at nasilayan ko po habang nagpapahayag ang katauhan ng mahal na Apo. Halimbawa po, ito yung part ng school, kung saan po siya nakatindig, ay doon po namin nasilayan ni Sister Dory ang larawan ng Divine Mercy. Amen po, mahal na kapatid, na kung saan bahagi sa aming kaisipan, yan ang katotohanan, saan man humayo ang katauhan ng ating mahal na Apo, hindi siya iniiwanan ng banal na Espiritu ng Divine Mercy. Sapagkat sa pamamagitan ng larawan ay mararamdaman mo na siya'y ginagabayan sa kanyang katauhang taglay ay nasa sa kanya ang Espiritong Banal. Kaya po mga kapatid, kung pagninilayan, bakit nga po hindi natin maipagwawagaywayan ang kabutihan ng Diyos? Sasabihin po ba natin, wala naman tayong sweldo, wala naman tayong pakinabang? Ako po, sa sarili ko ngayon, buong gala ko pong itinataas sa Panginoon ang papurit parangal sa pagkakaloob niya sa atin ng kanyang taong kinalugdan bilang mahal na Apo Kunching na ibinigay sa atin, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Sapagkat ang hindi ko nauunawaan, ay unti-unti kong nauunawaan, bagamat naroon pa rin yung aking kahinaan na pilit kong pinagsusumakitan na maipasa. Maipasa kasi sa tuwing nang magsasalita ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, di po ba't nakakahiya, napapahiya po tayo? Pag tayo'y nakikinig, damang-dama natin. Subalit, pag uwi ng tahanan at may pagsubok, parang pinahihintulutan ng kahinaan. Subalit, ito lang po ang aking masasabi. Ang kaibahan po ngayon, hindi na po yung kapag nagalit ka. Ngayon, pag nagalit ka po, parang ikaw sa sarili mo habang nagagalit ka, Ama, batid mo po, wala po ito sa puso ko. Gusto ko lang pong maging matigas ang aking pananalita upang magbukas diwa dito sa aking pinangangaralan. Napakalaki po ng pakinabang at ito po ay kinukonsidera ko sa aking sarili na higit pa po ako sa sumusweldo. Gaya po sa dati kong buhay na kami nasa ibang bansa. Sa ibang bansa walang kapayapaan. Puro pera ang iniisip. Dito po, kahit ang dami mong gampanin sa tahanan, kapag tanghali na, nagdudumali na po ang iyong mga paa. Gayon din po ba kayo? Gayon din po kayo, ma'am? Kung pagninilayan po ninyo, di po ba? Hindi man natin tuwirang nakikita ang Panginoong Diyos na bumababa sa ating tabi, sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo, ay tuwirang nararamdaman natin na kinakausap niya tayo. Salamat po sa Ama at niloob niya na maibahagi ko ito. Napakarami pong mga bagay na ipinasilay sa akin. Bagamat sabi ko nga po, manaka-naka na lang po akong makasama ng mahal na Apo. Katotohanan po ang tinutura na saan man siya dumako, ibang alagad man pong kapatid natin ng mga kasama. Kahit po sila'y inimbitahan sa kaarawan bilang pagbibigay, hindi lang po pakikipag-celebrate ang kanyang ginagampanan, sapagkat nasilayan po ng aking mga mata. May nagpapagamot, may dumudulog. Hambing lamang po nung kami tumungo sa Dalayap na imbitahan sa pagbasa ng pasyon. Hindi man po tuwirang nakabasa ng pasyong mahaba ang mahal na Apo, mayroon pong pasyenteng ginamot tungkol po sa kaukulang karamdaman na pagpapakemo. At mapalad po ako na nakaupo sa kanyang tabi at naririnig ko po ang mga mensahe. Talaga pong buhay na buhay ang Diyos na sa katauhan ng mahal na Apo, kung dadamhin lamang po nating lahat, ay makakadama tayo na buhay ang Diyos. Sapagkat, sabi ko nga po, nung sa unang buhay, nahihiya ako sa kapwa-tao ko. Nahihiya ako, lalo na po dun sa magagandang magbahagi, mahal na kapatid. Subalit, hindi po ako mapakali. Sa bawat araw, minimithi kong maibahagi itong ipinasilay sa akin kung paano ginampanan ng mahal na Apo yung hindi siya nagbukas ng banal na salita, subalit higit pa sa nagbukas ng banal na aklat, doon sa aming napakinggan, doon sa aming nasilayan, at doon sa mga taong nakinabang, mga guro man at magulang,
pawang nakinabang. Nakakagalak po sapagkat nung araw na yon, ang kapatid na Berhel naman ay pinahayo naman ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo sa ibang eskwelahan naman po yata. Kaya po mga kapatid, bagamat napahaba po ang aking pagbabahagi, nawa ay nagalak po kayo at nakapulot po kayo ng inspirasyon. Kung bagaman at bihira lang po akong makapagbahagi, inaangking ko po na ang araw na ito ay pinagkaloob ng Ama. Hindi na po ako aawit sapagkat galak na po ang puso ko. Malaya na po yung damdamin ko sapagkat hanggang hindi ko po na ipapahayag para pong may ukilkil sa aking konsensya, sa aking puso na kung bakit nga, anong katuturan ng aking pagsama sa paghayo ng mahal na apo. Ano po, nataglay ang banal na espiritu kung nasisilayan ko yung mga hiwaga, subalit nandito lang sa sarili kong diwa, hindi ko maibahagi sa inyo. Amen po ba? Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ang aking ibinahagi ay maging inspirasyon sa mga magulang, sa mga guro, sapagkat ako po ay naging inspirasyon sa akin. Nananalig po ako sa Diyos na sa pag-uusad pa ng panahon ay masusunod na po lahat yung kagustuhan ng Diyos para bilang isang magulang sa mga anak. Kaya po mga kapatid, maraming salamat po at nawa ay mataman tayong makinig sa bawat araw na tinatawagan tayo ng Ama sa dakong ito. Maraming salamat po at muli ay mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Maraming salamat po, Nanay Merna. Tunay nga pong kay palad natin sapagkat sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching, tuwirang siya ay pinagkalooban ng banal na espiritu upang ating madama ang kadakilaan ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay palakpakan natin ang buhay na Diyos. Mag-aalay po ng isang awit si kapatid na Glyza Camino. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Sobrang wala po akong masabi kasi biglaan lang po kasi na mag-alay po ako ng isang awiting. Pasensya na po kasi hindi ko kabisado yung kanta. Kasi kanina tinitingnan lang, pinapakinggan lang ako ng kapatid ko na kumakanta. Tapos sabi niya, mag-share mo naman yung yung pagkanta mo. Sabi ko, ay, nahiya ako kasi hindi naman ako magaling kumanta. Pero para sa Diyos, syempre. Yun. Unang-una, syempre gusto ko po mag-alay sa ating Ama na binigay niya po ako ng pagkakataon, ng pangalawang buhay, pag-asa. Po. Syempre po sa ating mahal na Apo. Para din po to sa aking magulang at sa mga magulang din po na walang sawa nagmamahal sa kanilang mga anak. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will coming true. Thanks to you.
There's no mountain, no valley, no time and no space, no heartache and no heartbreak, no star from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you for teaching me how to live, putting things in perspective, showing me how to give and how to make no mistake. We were put here together, and if I break down, forgive me, but it's true that I am aching with the love I feel inside. Thanks to you, thanks to you. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Ngayon naman po ay maghahandog po ng awit ang mga munting anghel kasama si Kuya Dave, sina Bea, Brad, Ching Ching, Patrick at Robilyn. Palakpakan po natin sila. Hello, hello. Teka lang. Hello. Happy birthday, Mama Joy. Ay, nasa niya sa'yo? Ay, nasa... Tatlo pa. Share kayo. Share kayo. Share kayo ni Kuya Dave. Share daw kayo ni Kuya Dave. Kay Kuya Dave. Para po kay Mami Joy na may kaarawan po ngayon. Sa pagpatak Ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Ang mahinto, pinti ng puso, ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nang natanto na balang araw ay ibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinigay
Salamat po. Abe, Sige po. anak mo. Marami, maraming salamat sa inyong magandang awit. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Joy at saka si Cathy. Palakpakan po natin sila. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ama, para po sa inyo to. Dahil birthday mo. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much
Happy birthday, ate. Maraming salamat po sa mga nagbahagi at umawit. Ang lahat po ay inaangihang tumayo at awitin po natin ang